Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Magaling. Nakatutuwang nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Bago tayo magsimula, ay nais ko munang hilingin sa klase na tumayo ang lahat para sa panimulang panalangin. Binibining Serrano, pangunahan ang panalangin. Magaling. Maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Bago tayo magsimula sa ating panimulang talakayan, ay nais ko munang hilingin sa klase kung may liban ba sa klaseng ito. Magaling dahil wala palang liban sa klaseng ito. Bilang panimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay magkakaroon tayo ng gawain na tinatawag na talarawan. Tutukuyin ninyo kung anong Sustainable Development Goals or SDG ang ipinakita sa bawat larawan. Magtatawag ako ng 5 estudyante upang sumagot sa bawat SDG na nakalagay dito. Maaari ko bang tawagin si Binibining Behasa, Binibining Aguilar, Ginoong Eroho, Binibining Paiba, at Binibining Macabay? Base sa larawan o base sa sagot ng inyong mga kaklase, ay tama ba ang kanilang mga kasagutan? Magaling dahil tama lahat ang kanilang mga kasagutan. Tunay ngang may natutunan kayo sa ating nakaraang talakayan noong nakaraang pag-iisip. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa ASEAN at mga hamon nito sa likas kayang pag-unlad sa Timog Silangang Asya. Kabilang na dito ang ASEAN Sustainable Goals, ASEAN Community 2050, ASEAN Economic, Political at Socio-Cultural Community. Kaya ang ating layunin ngayong araw na ito ay pinapakita sa pisa. Sa puntong ito, inayayahan ko ang lahat na basahin na malakas at sabay-sabay ang ating layuning pampangkatuto. Magaling. Para sa inyo, ano kaya ang naging ambag ng ASEAN Community 2050 sa Pilipinas at sa mga miyembro nito? Binibining Macabani? Tama. Ang pangalawa namang tanong ay, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makadalo sa mga pagpupulong ng ASEAN member countries, ano kaya ang nais mong iparating sa ASEAN community at sa mga membro nito? Binibining de la Cruz? Tama. Magaling. Sa tingin ko ay may lubos na kayong kaalaman para sa ating gagawin ngayong aralin na ito. Kaya naman, handa na ba kayong tuklasin at makinig sa talakayan tungkol sa ASEAN? Magaling. Nasa pisara ang ating gawain ngayong araw na ito. Ito ay tinatawag na tanong-tugon pamparunong.
So basahin ng mabuti at ibigay ang iyong sagot. Isulat ang iyong sagot sa isang buong dilaw na papel. Magtatawag ako ng 5 estudyante upang ilahad ang inyong maging kasagutan mamaya. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang sagutan ang 3 kasagutan na ibinigay ko sa pizarra. At ang inyong oras ay magsisimula na. Ang inyong 15 minuto ay tapos na. Sa puntong ito, maaari ko bang tawagin si Binibining Palalon, Ginoong Opago, Binibining Makabani, Ginoong Bakar at Binibining Ke upang ilahad ang inyong naging kasagutan sa ating gawain ngayon. Magaling! Dahil gustong-gusto ko talaga ang inyong naging kasagutan ngayon sa ating gawain. Tunay nga kayo ay may natutunan at naintindihan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Upang mas mapalalim ang inyong kaalaman tungkol sa ating leksyon ngayong araw na ito, ay magkakaroon muli tayo ng gawain. Ito ay tinatawag na pangarap ko. Ano nga ba ang inyong pangarap para sa Pilipinas kaugnay sa 17 layon ng likas kayang pag-unlad na ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Ilagay sa dream list na nilagay mo at ipaliwanag ito kung bakit. Isulat ito sa isang buong dilaw na papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang tapusin ang gawain na ito at ang inyong oras ay magsisimula na. Ang inyong 15 minuto ay natapos na. Sa ngayon ay maaari ko bang tawagin si Binibining Carilinia, Binibining Manalo, Binibining Alcansya at Binibining de la Cruz upang ilahad ang inyong naging dream list o ang inyong pangarap ko. Magaling dahil may naintindihan talaga kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Sa katunayan nga ay may gustong-gusto ko talaga ang inyong naging kasagutan dahil may mga pangarap pala kayo para sa ating bansa. Nais kong batiin ang lahat dahil napagtagumpayan ninyo ang 2 gawaing aking ibinigay. Tunay talagang may determinasyon, pagsusumikap at higit sa lahat ang pagiging uhaw ninyo sa pagkatuto. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong gawain, ay mayroon pa ba kayong katanungan o paglilinaw batay sa ating mga gawain o sa ating naging talakayan? Kung wala na, ay magpapatuloy tayo sa ating susunod na gawain na pinamagatang paglilinaw ng mga natutunan. Isulat ang iyong sariling pananaw batay sa iyong natutunan sa aralin. Gawing gabay ang chart at isulat ang iyong sagot sa isang buong dilaw na papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ang naging aktibidad at ang inyong oras ay magsisimula na. Ang inyong 10 minuto ay natapos na. Sa puntong ito, maaari ko bang tawagin si Ginoong Iroho upang ilahad ang iyong naging kasagutan batay sa aking gawaing ibinigay? Magaling dahil may natutunan pala si Ginoong Iroho sa kaniyang naging kasagutan batay sa nilahad niya ngayon. Magaling, palakpakan natin si Ginoong Iroho. Para naman sa inyong evaluasyon, ay at basahin ang sabay-sabay ang aking ibinigay na handout. Basahin ang mga sumusunod na paglarawan. Isulat ang letrang A kung ito ay patungkol sa ASEAN Political Security Community, letrang B kung ito ay patungkol sa ASEAN Economic Community, at letrang C naman kung ito ay patungkol sa ASEAN Socio-Cultural Community. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang naging evaluasyon at ang inyong oras ay magsisimula na. Ang inyong 5 minuto ay natapos na. Pakipasa ang mga handout na ibinigay ko sa harapan. 1, 2,
3, 4, 5. Nandito na ba lahat ang mga papel? Magaling. Tuwang-tuwa talaga ako sa naging kalalabasan ng inyong pagsusulit. Sa katunayan nga ay nakamit ninyo ang ating layunin ngayong araw na ito. Sa puntong ito, upang mas maunawaan at mas mapalalim palalo ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksa ngayong araw na ito, maaaring tingnan sa pisara ang inyong takdang aralin. Maaari ko bang hilingin sa klase na basahin ng malakas at sabay-sabay ang takdang aralin? Sa tulong ng internet, manghanap at magtala ng mga programa, batas o ordinansa na ipinapatupad ng ASEAN na may kaugnayan sa Asian Economic Community, ASEAN Political Security Community, at ASEAN Socio-Cultural Community para sa ikabubuti ng mga bansang miyembro nito. Ilagay ang inyong mga nakuhang impormasyon sa isang short size bond paper. Ipasa ang inyong takdang aralin sa susunod nating pagkikita. May mga katanungan pa ba o klarifikasyon tungkol sa ating takdang aralin? Kung wala na, ay maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo para sa ating pangwakas na panalangin? Binibining palalon pangunahan ang panghuling o pangwakas na panalangin. Amen. Magkikita tayo sa susunod nating pagkikita bukas. Maraming salamat.